Video ko na. Sige, mamaya akong malalagay ng lyrics. Okay na. Singko, Franco, ito na kayo. Nagre-rate na naman kayo dyan. Gugalit sa akin si Papa. Sige bro. Sa awit lang po tayo. Sige po. Good morning po sa lahat. Morning. Start po tayo. Hiniling ko po na tumayo po tayo. At awitin po natin ang hymnal 115. Good work. With the word, till Jesus come, ready, sing. Oh, land of rest for thee, I silent will the moment come when I shall make my heart warm by and dwell in peace at home. We'll work till Jesus comes, we'll work till Jesus comes, we'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. To Jesus Christ I fled for rest, He made me cease to roam, ending for some for on His breast till He conduct me home. We'll work till Jesus comes, we'll work till Jesus comes, we'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. I sought at once my Savior's side, no more my steps shall roam. Leaving my way, thence chilling tide, and reach my heavenly home. We'll work till Jesus comes, we'll work till Jesus comes, we'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. Sige po, manalangin po tayo. Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na to, sa binigay niyong araw na naman po, Panginoon, na muli kami magkatipon-tipon, Panginoon, na muli namin mapagpurihan, madakila ang iyong pangalan. Naway kayo lang po ang mahihayag, katotohanan niyo lang po, Panginoon. Bigyan niyo po kami knowledge and wisdom sa aming pag-aaral. Buksan niyo po ang puso namin na magkaroon po ang pusong laman na pakumbaba at tanggapin lahat ng inyong mensahe, Panginoon. Tawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at pagkukulang. Ito na po hinihiling namin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Ako po na po, isang awit lang po. Magpatuloy na po tayo sa ating Sunday School. Kaya naman po ating Pastor Rostilanin dito. Baka pwede po ito pakilagay muna sa likod. Para lumawag. Good morning po sa lahat. Good morning po. Sino po nakakaalala nung uli nating lesson na Sunday School? Sa Covenant. Siyempre, kung gano'n ito, nagsiseries tayo. Alin doon? Yung mga Siyempre, lesson 4 yun. Niloloko ko nito eh. stewardship. Stewardship. Kaya ngayon po, ang aaralin natin ay
Valentine's Day. Valentine's. Kasi nangako po tayo, tinigil natin yung series natin ng holiday. Sabi natin, i-move natin ang pag-aaral ng mga paganong tradisyon ng tao at bakit hindi natin sila kinakain o ginagawa. So bago po tayo magsimula, gusto ko po ibigay yung mga objektibo ng lessons natin sa araw na ito. Una, maunawaan natin kung saan ba nanggaling yung Valentine's Day. Ay, sige po, Lord. Happy Valentine's Day. Pulang-pula. Ayan po. Pangalawa, makilaman natin ano ba yung pinopromote ng holiday na yan. So, nga, diniscuss natin ang ibig sabihin ng salitang holiday ay holy day. Talagang konektado siya sa relihiyon, hindi lamang siya tradisyon. Pangalawa, ikukumpara natin yung definisyon ng mundo ng pag-ibig sa definisyon ng ating Panginoon. Pangatlo, makita natin na hindi lahat ng selebrasyon na sinasabi ay tradisyon lamang o kultura ng tao ay talagang neutral lang pagdating sa ating mga espiritualidad. Pang-apat, makita natin katulad ng pag-aaral natin ng Pasko at ng Halloween na hindi applicable dito yung salitang Christian liberty. At panglima, makita natin kung paano natin i-honor yung salitang pag-ibig na talagang tunay na nakakagalak sa ating Panginoon. Now, unang-una, bago tayo magsimula, maunawaan natin na yung goal natin dito ay hindi magkondena ng mga taong gumagawa nitong Valentine's. Mali po yun. Kaya namin ito itinuturo dahil ang sabi sa Biblia, we have to test all things sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Sa ang version, 1 Thessalonians 5:21. Prove all things, hold fast that which is good. So bilang introduction, kailangan nating simulan sa isang matinong tanong, who defines love? God or kultura? Sino ba ang nagde-define ng salitang pag-ibig? Panginoon ba o yung kultura ng tao? Kada February, yung mundo, kada sulok ng mundo, magugulat ka nga, wala naman talagang Valentine's dapat sa mga Pilipino, pero nakuha na lamang ito dahil sa Western o pananakop sa atin ng mga bansa na nandun sa Tagalog ng West. Kanluran. At ngayon, makikita nyo, kahit sa ating bansa, sa bahay man, sa eskwelahan man, sa social media man, tuwing February, punong-puno ng messages patungkol sa pag-ibig. Pero kung papansinin nyo, yung pag-ibig na pinopromote nila tuwing Valentine, saan nakaugat? Romance, attraction, emosyon, at yung erotic na love na sinasabi ni Lolo Mac, pero dahil may mga bata ngayon, physical desire. Kaya kung makikita nyo na kung saan, napakamakamundo nung pag-ibig na pinopromote tuwing Valentine's, lagi na lang yan patungkol sa babae, lalaki. Masakit nga ngayon, hindi na lang para sa babae at lalaki ang Valentine's. Yung romansa, attraction, emosyon, desire ng ating mga laman at ng ating mga puso. Pero, ang sinasabi sa Romans 12 verse 2, at inaral natin to sa ating prayer meeting, anong sabi doon? Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Now, ang punto, kung dinedefine ng mundo ang pag-ibig na iba sa definisyon ng ating Panginoon, bilang mga mananampalataya, pipiliin natin yung definisyon ng Panginoon at ng kanyang salita kesa sa idinidikta ng mundo at ng kultura. So, unang punto, ano nga ba yung biblical? Kuya Siko, anak, paabot naman ang tubig ni tatay.
At sabi ko nga, paulit-ulit na lang natin itong inaaral. Pero ano nga ba ang biblical definition ng pag-ibig? Una sa lahat, is love. ano po yun? God is love. 1 John 4:8. Hindi naman natin ulitin lahat nung itinuro ko na sa inyo. 1 John 4:8. Above all things, ang dapat na definition mo ng pag-ibig, God is love. Now, babalikan natin yung Sunday school natin, ha? Dahil si Lori ang nagsabi na God is love, define mo ngayon ang pag-ibig base dyan sa verse na yan. For God so loved the world. Hindi. Define nyo ang God is love. If God is love, what is love? Love is not about your emotion. It's about, commitment. And kagaya rin ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kung talagang pagbabasihan yung Biblia, love is unconditional. Tama yon. Pero hindi yun yung point ng 1 John 4:8. If God is love, what is love? Balikan nyo yung inaral natin nung nag-aral tayo ng karakteristik ng ating Panginoon, ng nature ng ating Panginoon. Nakipulot. Charles. Yung love po ng Panginoon. Sabi natin, ang definisyon ng pag-ibig, God is love. O ano kayo ng love? Grace, hindi. Bibigyan ko kayo ng example. Pwede ko rin sabihin na God is Just. 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 tama, mali. Tama. Ibig sabihin, sa math, di ba? If A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. So if love is God and just is God, then love is just. So ibig sabihin, yung love at justice ng ating Panginoon, may iisang bagay yan na pagkakapareho nila na pwede mong gawing definisyon ng parehong love at justice. Ano yun? Holy. Holy. Dahil yung main character ng ating Panginoon, sabi nga sa Biblia, wala kang makikitang salita sa Biblia na nagsasabing God is love, love, love. O just, just, just. Pero tatlong ulit na sinasabi, God is holy, holy, holy. Ibig sabihin, yung tunay na pag-ibig, nire-reflect yung karakter ng ating Panginoon. At yung pag-ibig na yan, paulit-ulit natin itinuturo sa ating iglesia, it is holy. Ibig sabihin, hindi yan driven ng desire ng laman mo. At kung titignan mo ngayon, yung mga tao tuwing Valentine's, ano ba yung nagdadrive sa kanila? Hindi nga lang physical attraction, lust, emotion, convenience. Pero, ang definisyon ng pag-ibig ng ating Panginoon, banal, holy. At kung holy yun, doon palang papasok yung sinasabi ni Ate Lorenzo na self-giving, commitment, sacrificial. At higit sa lahat, kung banal yan, rooted yan sa salita ng ating Panginoon. At kung alam mong banal ang pag-ibig ng ating Panginoon, diyan palang papasok yung 1 Corinthians 13 verse 4 to 6. Dahil lahat ng description dito sa charity o sa pag-ibig, makikita nyo na kung saan nakaugat sa kabanalan. Sabi doon, charity suffereth long. Ibig sabihin, patient, pasensyoso. Charity is kind, envieth not, hindi naiinggit, vaunteth not itself, hindi iniyayabang ang kanyang sarili. It is not puffed up, hindi mataas ang tingin sa kanyang sarili. At madalas, kapag kinukot ng mundo yung verse na ito, doon nila tinatapos yung 1 Corinthians 13, 4 to 6. Tinatanggal nila yung pinakamagandang parte ng kabanalan nang sabihin doon, rejoiceth not in iniquity.
but rejoiceth in the truth. Sabihin, sinasabi dito ni Paul at ng Panginoon na ang biblical na pag-ibig, pasensyoso, may control sa kanyang sarili, matapat, committed, hindi lamang sa taong iniibig mo, kung hindi sa kabanalan ng ating Panginoon. At kailanman hindi magdidiwang sa kasalanan at impurity at immorality ang pag-ibig na biblical. At kung titignan nyo, lalo na sa Western culture, pinakamataas ang immoralidad sa araw ng Valentine's Day. Kahit sa atin. Lalo na sa ibang bansa, pag nanood kayo ng mga series ng mga Western, kapag ang episode patungkol sa Valentine's, lagi na may mga single na kahit ayaw naman nila doon sa taong i-engage nila ng immorality, okay lang, basta hindi sila mag-isa sa araw ng Valentine's. Samantalang, ang sabi ng Panginoon, John 14:15, if you love me, keep my commandments. Ano yung punto? Yung salitang pag-ibig, it is not about how you feel. It is about living in obedience sa harap ng ating Panginoon. Lolo Ma. So, Pastor, ang definition is God is love and holy and just, di ba? Yes. So, kung 1 Corinthians is description para malinaw sa atin. Yes. Yes, descriptive yung 1 Corinthians 13:4-6. Kaya lang, doon nga, para mas malinaw, malaking percent ng mga tao ngayon, sinasabi, pinabaliktad nila love is God din. Hindi, God is love. Yeah. Hindi pag-ibig ang magde-define sa Panginoon. Yeah. Panginoon ang magde-define ng Sa- pag-ibig. Pero Good sa- point po. Kaya nga, yun yung para maibigay din natin. Ano? Kasi maraming sasabi, if God is love, pareho rin yung love is God. It's two different things. No? Hindi pwede. Actually, itong love at justice, kung titignan nyo, nung sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 13, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. That is justice. Ibig sabihin, hindi magkahiwalay ang pag-ibig at justice. Kaya nga nagtataka ako sa mga Kristiyano, kapag pinag-aawayan nila to, ang argumento, kailangan nating balansehin ang pag-ibig at justice ng ating Panginoon. Pero hindi mo yan kailangan pagbatiin o pagbalansehin. Dahil para lang yan, alam niyo yung term na two sides of the same coin. Yung barya, may ulo at may Tails. buntot. Diba? Morning po. May ulo at may buntot. Kung yung love ay yung ulo at yung buntot ay yung justice, hindi sila magkaibang barya. Pareho lang silang barya. They are just two sides of the same God, at yung buong coin, yun yung kabanalan ng ating Panginoon. Hindi mo kailangan pagbatiin ng kabanalan at justice. Lagi yang magkasama. So titignan nyo, paano dinedefine ng mundo yung pag-ibig. Sa kanila, ang pag-ibig, pag nararamdaman mong mahal mo yung tao, mali. Kaya mong umibig kahit wala ka pang nararamdaman sa tao. Kaya mong umibig kahit na galit ka pa doon sa tao. Yung Panginoong Jesucristo, nung inibig ka niya, hindi niya sinabi doon na inibig ka niya nung time na ikaw ay mabait na. Inibig ka niya nung ikaw ay kaaway ng kanyang ama. When you were yet sinners. Now, ano yung punto rito? Ang tunay na pag-ibig, commitment. And anyone na kung saan nakabase yung pag-ibig niya sa nararamdaman niya, hindi yon tunay na pag-ibig. Oh, say for example, tanungin niyo si Lola Joy o si Lori.
Iniibig nyo ba yung mga asawa nyo kahit galit kayo? Siyempre, dapat. Bibigyan ng biblical example kung hindi kayo naniniwala kay Lola Joy at kay Lola. Si Isaac. Si Isaac nga ba? Kanino ikinasal si Isaac kay? Isaac. Oh. Si Jacob kasi kay Rachel sa kay Leah. Si Isaac kay Rebecca. Tama. Si Rebecca. Si Sarah nga pala kay Abraham sa tatay. Si Isaac nung tinasal, hindi sinabi doon na Isaac loved her and married her. Sabi sa Biblia, Isaac married her and loved her. Yun yung malaking pagkakaiba. Makikita nyo na kung saan, sa istorya ni Isaac, binigay niya yung commitment niya bago niya naramdaman yung pag-ibig kay Rebecca. Ano yung ibig sabihin? Maraming tao kontrolado ng kanilang emosyon. Pag naramdaman nila na galit sila, hindi na nila mahal yung tao. Pag naramdaman nila hindi na sila masaya o hindi na sila satisfied o kulang na, ayaw na lang nilang mahalin yung tao. But the Bible teaches us, hindi tayo master hindi tayo dapat alipin ng ating emosyon. Emotion follows through our actions. Kaya sabi doon, kinomit ni Isaac ang kanyang sarili at minahal niya si Rebecca. At tandaan nyo, hindi ka agad nagkita si Isaac at si Rebecca. Nung nagkita sila, araw na ng kanilang kasal. Hindi, Pastor, kasi iba yung pagtagalog, yung love, sa akin yun yung pagmamahal. Pero yung pag-ibig is pagkagusto. Ibig mo, gusto mo. May desire ka talaga. Oh, desire. Regardless ng nararamdaman mo, iniibig mo yung Tao. Kaya iba yung pagmamahal sa pag-ibig talaga. Kung susuriin natin maingit. pero yung pagmamahal, kung iniibig mo yung tao, naturally, makukuha mo yung pagmamahal. Pero hindi dahil mahal mo ng oras na to ay iniibig mo yung tao. Nagigets nyo? Yung pagkakaiba? Ako naman, Pastor, insight lang kay Isaac at saka kay Rebecca. Yung mga kabataan ngayon kasi, naniniwala sila sa love at first sight. Hindi totoo yun. Oo, pero hindi yun totoo. Naniniwala sila na pag nakita nila, naku, gusto ko tong tao to. Ito na Tawag yung doon. para sa akin. Pero, ayun nga. Attraction. Attraction, infatuation, at kadalasan sa mga lalaki, lust. Oo. Kaya nga lang, kung titignan nga natin yung Bible, yung buhay na lang, yung marriage na lang ni Isaac at ni Rebecca, actually, hindi talaga nila kilala yung isa't isa. Di ba? Isaac take thee, Rebecca. Kumbaga, utos yun, wisdom yun ng magulang ni Isaac. Pero, kung talagang kayo kasi yung ng Panginoon, pinagsama ng Panginoon, ano man ang mangyari, kayo talaga. So, yung mga kabataan kasi nakabase sila sa emosyon nila Sa na nararamdaman. oo, sa nararamdaman nila, which is really dangerous. Saka kung bakit biblical yung commitment bago yung emosyon. Sa dami-dami ng nakita ko na nagkasala na lalaki, na Kristiyano sa asawa nilang babae. Sabi ko nga, magagawa pa rin ng dalawa na ibigin yung bawat isa. Dahil at the end of the day, ang iniibig nila yung ating Panginoon. Na kung hindi mo na kayang mahalin yung asawa mo, kaya mong sumunod sa utos ng ating Panginoon. That's the main difference ng mga Kristiyanong pag-ibig sa pag-ibig na pinopromote ng mundo. Pastor, isa pa, yung kaso ni Jacob. Oo. Oh, di ba? Mas matindi yun, niloko pa siya ni Laban. So, isipin nyo, kung ako si Jacob nakuha ko na si Leah, tapos pinaghirapan ko ulit si Rachel. Anytime, pwede ko nang iwan si Leah eh. Wala na akong paki, pero hindi yung ginawa ni Jacob. Dahil lang kanila, talagang lumaki sila at ang prinsipyo nila, commitment bago ang emosyon. Pero yung sa kaso naman ni Jacob,
totoong inibig niya si Leia, pinorso niya pa rin si Leia, pero yung pagmamahal niya talagang nakay Rachel. Kaya nagkaroon din ng problema si Jacob doon kasi yung favoritism niya nandun pa rin kay Rachel. Kaya napupas ko sa old na kultura ng mga Hudyo, yung betrothal, talagang hindi lang yung mga anak ang nakukunit, yung mga magulang mismo kumitin din sila sa pakikipag-usap sa magulang ng gusto mapangasawa magulang. Actually ako, hot take. Kung yung dalawang Kristiyanong pamilya magkakaroon ng arranged marriage base sa wisdom ng mga magulang, kung dalawang parehong Kristiyanong pamilya, I don't mind. Kung nandun yung wisdom ng mga magulang at pareho talagang Kristiyano yung buong pamilya. Pamilya. I don't mind. Alright. Kung wala na po, actually ano pa lang yun medyo introduction pa lang tayo. Origin. Tingnan natin ngayon yung historical origin ng Valentine's Day. Valentine's Day, hindi yan nag-originate bilang selebrasyon ng mga Kristiyano. Iisa lang po yung pinanggalingan ng Valentine's. Yung tinatawag nating Lupercalia. Lupercalia. Isa yung Roman festival. Patulaan nyo kailan nila ginagawa. February 14. Hindi. Gitna ng February. 14 na. 14, 15, 16, during that week. Kasi 28, 29 Oo. lang 14 Walang- talaga. walang Ubus 29, pa. 30. Ay, oo nga, wala ka palang 30, 31. Oo. Kaya talagang saktong 14. 14. Pero based sa research ko, mid-February. 14 or 15. Yan. At ano yung sineselebrate nila at ipinapanalangin nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa araw ng Lupercalia. Magkarili. So, Tama. Ay, Magkaano? mabuntis. Kapar- mabuntis. Mabuntis. Fertility. Mabuntis. At dahil fertility yung prayer nila, gusto nilang magkaroon ng mga anak. Even though hindi kasal ang mga lalaki at babae, nagkakaroon sila ng pairing of men and women. Ano? At higit sa lahat, hindi ka pwedeng magkaanak pag pinagpares mo lang ang lalaki at babae. Ano ang ginagawa nila? Nagkakaroon sila ng sexual and immoral na mga practices. So, ang ginagawa nila, para sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan at bigyan sila ng anak, yung kanilang form of worship ay nag-engage sila sa mga sexual activities. Ibig sabihin, yung pinag-ugatan ng Valentine's, hindi yan isang pista. Actually, ang pista nga, alam naman natin na ang pista, ang fiesta, ang festival, alay yan sa mga Diyos na kanilang sinasamba. Hindi yan pista na puno ng kabanalan o covenant sa isang mag-asawang lalaki at babae na pinopromote yung purity at holiness ng sex between man and woman. Pero pinopromote niya, magkaroon sila ng lisensya na gawin yung mga immoral na bagay at magkaroon sila ng romantic indulgence. Kaya makikita nyo na kung saan itong Valentine's Day na ito, hindi talaga to banal. At ang nakakalungkot pa, immoral na nga yung pinanggalingan nitong Valentine's Day, mas ginawa pang immoral ng ating panahon. Kung sa kanila, ang pinopromote lang nila, pairing of men and women para magkaroon ng fertility at procreation. Ito matindi sa atin, hindi lang men at women ang Valentine's. Kaya kung makikita nyo na kung saan, binaboy na nga nila yung holy gift ng Panginoon sa mag-asawang lalaki at babae, mas binaboy pa ng ating kapanahonan. Ngayon, hindi lamang
yung mismong practice, yung masama dito. Pero nire-reflect din ito yung pagan mythology. Sino ang pinakasikat sa araw ng Valentine's? Cupid. Si Mr. Cupido. Si Cupid ay nanggaling kay Eros. Eros, yung Roman god, hindi ng love, Roman god of erotic lust, kagustuhan ng laman. Kaya kung makikita nyo, yung pag-portray kay Cupid, kapag napana ka ni Cupido, anong mangyayari? Hindi mo mapigilan ang iyong sarili. Dahil si Eros, ang pinopromote niya, uncontrollable, impulsive, desire ng laman para i-pursue ang isang babae o ang isang lalaki. And it is driven by attraction. At kung makikita nyo, yung definisyon ng pag-ibig ni Cupid at ni Eros, erotic desire, taliwa sa sinasabi ng Biblia at ng definisyon natin kanina na ang pag-ibig ay banal, holy, pure. 1 Thessalonians 4:3, for this is the will of God, even your sanctification, that you should abstain from fornication. Samantalang si Eros at si Cupid, ang pinopromote nila, isatisfy mo yung kagustuhan ng puso mo at ng laman mo, even if it means na kung saan mag-engage ka sa immoralidad ng fornication. Amen. Ano yung punto ko? Itong Valentine's, hindi yan nanggaling sa biblikal na katuruan ng pag-ibig. Nagsimula yan sa isang paganong kultura na ang sinicelebrate at pinagdidiwang yung kagustuhan ng ating mga laman. Hindi yung katapatan ng mag-asawang lalaki at babae. Question? Tanong? Insight? Kaya pala, Pastor, baby si Cupid para gumamit yung magbubuntis. Fertility. Yun pala yung Yung may pana, no, na baby. Tapos para hindi masyadong isupa ng mga Kristiyano, ginawa nila ang healthy, Oo. pero galing siya kay Eros. Ang galing. Ang galing nila. Galing sila. Kahit naman sa Pasko, di ba? Yung mga simbolismo ng Pasko na galing sa pagano, binago nila at tinapatan nila ng mga biblical na definisyon. Sunod natin tingnan yung mga symbols na ginagamit sa Valentine's. Yung mga simbolo, hindi rin yan neutral. Actually, matalino ang mundo. Gagamitin nila yung simbolo para hubugin kung paano mag-isip, makaramdam, at i-interpret ng mga tao yung realidad ng Valentine's. Actually, kahit naman ang Biblia, gumagamit ng simbolo ang Biblia. Symbolistic. Mga metaphor, imagery, pero lahat ng simbolismo sa Biblia, ang tinuturo ay ang ating Panginoon. Alam nyo, ganito tayo naghubog ng mundo. Kapag yung mga tao, kada taon, nakikita nila yung parehong simbolo, taon-taon, sa tuwing lilipas ang Valentine's Day, sinusubukan ng mga simbolo na yan na i-train yung ating mga puso. Especially yung mga bata. Yan, sila Cinco, sila Franco, sila Inday. Sa school pa lang, makakasanayan na nila, ito pala ang itsura ng pag-ibig. Ito pala ang ibig sabihin ng pag-ibig. And over time, dumalaki yung mga bata na associated nila yung pag-ibig sa kanilang nararamdaman, sa kanilang emosyon, sa atraksyon, sa romantic gesture na ipinapakita ng mga tao tuwing Valentine's. Rather than matutunan nila na ang tamang pag-ibig, commitment, kabanalan at katapatan sa mga tao na aking nakakasalamuha. At tingnan natin ano yung mga simbolo na ipinapakita ng mundo tuwing Valentine's. Ano yung lagi nila nakikita tuwing Valentine's? Puso. Hearts. Puso. Yung puso,
naging universal symbol na yan ng Valentine's. Kahit saan ka tumingin, sa card, sa chocolate, sa decoration, sa advertisement, nakakita ka ng puso. At simple lang, yung sinasabi na mensahe, akala nyo, wala lang naman to eh. Ano lang to, masyado naman tayong mahigpit, pastor. Puso lang yan eh. Pero may tinuturo sa atin ng mundo. That your love equals emotion. Yung pag-ibig equal sa kung ano yung nararamdaman ng iyong puso. Pinoportray ngayon ng mundo na yung pag-ibig ay kung ano yung nararamdaman ng puso mo, spontaneous, biglaan, romantic, driven ng emosyon. Samantalang ang sabi ng Biblia, anong sabi ng Biblia sa puso mo? Jeremiah 17:9. The heart is deceitful above all things, desperately wicked. Who can know it? Sa Tagalog, ang sabi ng Biblia, ang puso mo ang pinaka mapanglilinlang, mapandaraya sa lahat ng bagay. Sobrang marumi at makasalanan ng ating mga puso. Sino ang makakaunawa sa ating puso? Yung mundo, ine-equate yung puso sa pag-ibig. Samantalang ang Biblia, sabi ang puso ay representasyon ng pinakakalooban mo bilang isang tao na makikita mo yung desire, yung motibo, yung inclination mo, at dahil sa kasalanan, yung puso mo laging pipiliin ang kasamaan. At never kinumand ng Biblia, katulad ni Cupido at ng Valentine's, to follow your heart. Sundin mo ang laman ng iyong puso. Sinasabi ng napakaraming tao, kahangalan sa isang Kristiyano na gawin yung sinasabi ng mundo na sundin mo ang sarili mo, puso. Pakinggan mo ang laman ng iyong puso. Bakit yun kahangalan? Dahil ang sabi sa Biblia, the heart is deceitful, mapanlinlang, mandaraya, kasalanan ang laman ng ating mga puso. Ulitin ko, hindi nakaugat sa puso, sa pakiramdam, yung pag-ibig at pagsunod sa ating Panginoon. Kaya sa puso pa lang, sa heart na pinopromote ng Valentine's, iba na. Pangalawa, balikan natin si Cupido. Si Cupid. Ulitin ko, si Cupid galing yan kay Eros. At yung pana ni Cupido, na kapag tinamaan ka ay malalab at first sight ka at talagang mahuhulog ka sa isang tao uncontrollably, that is not biblical. Our faith is an intelligent faith. Yung pananampalataya natin, matalino pananampalataya. At yung mga doktrinang itinuturo ko sa inyo, anong sabi ko sa inyo, hindi nyo pwedeng lunukin basta-basta yung doktrina. Kayo mismo, himayin nyo, tignan nyo kung tama yung itinuturo ko, kung logical, kung may reasoning. Pero kung titignan nyo, yung pinoportray na pag-ibig ng mundo, uncontrollable, irrational, attraction, na kapag may naramdaman ka, kahit mali na, gagawin mo yung isang bagay. Titignan nyo yung pag-ibig ng mundo during Valentine's, wala silang moral responsibility. Ginagawa ng mga kabataan yung mga bagay na hindi dapat nila gawin. At kahit yung mga matatanda gumagawa ng immorality, samantalang ang utos ng Biblia, dapat yung regalo ng pagtabi sa babae at lalaki ay ibinigay lamang ng Panginoon sa mga mag-asawa. Tinuturo sa atin ni Cupido, hindi ko mapipigilan kung sino ang aking mamahalin. I cannot help who I love. Tinuturo ni Cupido na yung feelings ko can be an excuse for my actions. Samantalang ang sabi ng Biblia, responsibilidad mo bilang mananampalataya ang desire ng iyong puso. Anong patunay ko? James 1:13 to 14. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust.
Bakit daw tayo natitempt gawin ng mga immorality? Hindi dahil tinempt ka ng Panginoon, dahil sa sarili mong nararamdaman. So yung Valentine's, yung imagery ni Cupid, tinitrain tayo bilang mga tao na i-celebrate yung maling desire ng ating puso. Napakarami pang bagay. Kahit nga yung mga roses, mga secret notes, at yung mga romantic gestures. Alam nyo, although biblical yung affection between a husband and a wife, if I have to be strict as a pastor, every romantic gesture, hindi nga lang dapat sex, should be between a husband and a wife. Kahit kay Charles, kung saan, magnobya sila, hindi dapat, they should act as friends. Bakit? Dahil ang delikado dito, these practices stir emotional intimacy bago pa magkaroon ng kahit anong covenant commitment. Pwede kang umibig na kung saan hindi mo ginagawa o inilalapit yung sarili mo sa emotional intimacy na dapat para lang sa isang lalaki at babaeng ikinasal at nangako sa harap ng ating Panginoon. At kung hindi kayo naniniwala sa akin, the smartest man in the world, hindi po si Sheldon Cooper, si Solomon. Song of Solomon 2:7. Stir not up, nor awake my love till he please. Emotional intimacy is powerful. Pwede natin i-argue na, at kahit sa mga YP noon na tinuturuan ko ng LCM, Love, Courtship, and Marriage, Pastor, hindi naman kami gumagawa ng immorality. Pastor, ano ba naman kung maghawak lang kami ng kamay? Pastor, ano ba naman kung magregalo ako? Ipakita ko sa kanyang mahal ko siya. Pero emotional intimacy is powerful. It might not be immoral, strictly immoral. It might not be sin per se. Pero kung hindi mo kayang kontrolin yung emotional intimacy, it can lead to sin. Let me tell you, walang nagkasala na dalawang lalaki at dalawang babae na nag-ano kaagad sila, nag-engage sila sa immorality. Nagsimula yan sa maliliit na bagay. I truly believe that emotional intimacy, kahit yung maliliit na bagay between a man and a woman, lagi yan dapat lang para sa mga mag-asawa. Kaya nga sa kanilang kapanahunan noon, walang boyfriend at girlfriend. Sa kanila, tinatawag doon betrothal. Pinagkakasundo. Sa kanila, engage. Sa atin kasi ang betrothal, engage ka agad sila. Dahil unawa nila na any emotional intimacy reserved lamang para sa mag-asawa. At kung magpapakita ako ng any emotional intimacy para sa isang tao, dapat ang goal ko ay pakasalan itong tao. Pero hindi yun ang pinopromote ng Valentine's. Sabi sa, kung di kayo naniniwala na kahit yung emotional intimacy ay para lamang sa mag-asawa, ang sabi ni Timothy, 2 Timothy 2:22, flee youthful lusts. 1 Timothy 4:12, sabi ni Paul kay Timothy, let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, ano yung kasunod? In charity. Ibig sabihin ng charity, pag-ibig. In spirit, in faith, in purity. Ang Valentine's, ninonormalize niya yung emotional bonding
ng isang lalaki at ng isang babae na wala silang accountability sa isa't isa at sa harap ng Panginoon. Tinuturuan ng Valentine's yung mga bata na i-pursue yung romance, yung intimacy, na hindi nila itinuturo na kailangan mo munang maging handa sa harap ng Panginoon at ang dapat mong i-pursue sa iyong kabataan, katulad ng sinabi ni Paul kay Timothy, kabanalan. May tanong po ba bago tayo mag-proceed? Pastor, yung late na, yung verse na binanggit mo, yung conversation, actually hindi lang yun sa pakikipag-usap. Usually, yung ginamit yung word na conversation, another verse, let your conversation be without dissimulation. It is your way of living, yung araw-araw mong pamumuhay yun. Hindi lang yung sa nagkwekwentuhan kayo, nakikinag-uusap kayo. Kaya mas madiin yung ano doon. Actually, sa conversation mo, talagang kailangan natin maging maingat. Sabi sa 1 Corinthians 15:33, evil communications corrupt good manners. At yung evil communication doon, hindi lang yung kabastusan. Yung mga desire na dapat hindi pa natin nararamdaman. It is part of evil communication. Yes, yung mga ano lang gusto, yung mga bayabay, touches, talagang delikado. Lalo na sa mga bata, talagang delikado. Saka kung titignan nyo, mali talaga yung itinuturo ng mundo. Actually, bigyan ko pa kayo ng isang symbol. Ano yung pagkain laging binibigay tuwing Valentine? Chocolate. Chocolate. Tatawa si Lola Joy. Sabi siguro ni Lola Joy, strict naman itong pastor natin, chocolate na lang, bawal pa. Chocolate. Bakit chocolate? Sweet. Hindi lang yun. Actually, May sugar. hindi. Indulgence. Ano ibig sabihin ng indulgence? Lori, English teacher. Ayoko na sumagot, baka magkamali ako. Indulgence. Charles. Ano ibig sabihin ng indulgence? Treat yourself culture. Ina-encourage niya na i-gratify mo at i-satisfy mo ang sarili mo rather than self-control. At kung makikita nyo, Romans 13:14, sabi doon, make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Tignan nyo, hindi lang tsokolate. At mamaya, isa-isahin natin yan. Ano pang ginagawa? Sa social media culture, nagkakaroon ng declaration ng pag-ibig, pagbate, pinopromote yung pag-ibig na kung saan performance-based. Inihayabang sa buong mundo kung ano yung klase ng pag-ibig na meron sila. Samantala, ang pinopromote ng Biblia, private na katapatan mo sa asawa mong babae o lalaki. Sa romantic movies, ano ang gino-glorify nila? Anong tema ng mga romantic movies during Valentine's? Love at first sight. Adultery, na kung saan gina-justify ng sinasabi nilang true love. Na okay lang magkasala, gumawa ng immorality, mahal ko naman yung tao. Sa mga teen na movies, mga teenager movies, ano yung pinopromote nila? Rebellion against parents and boundaries. Yun ang itinuturo ng mundo kung ano ang klase ng pag-ibig na meron tayo. Lahat yan, una, yung isa illogical, yung isa immoral, at yung isa kasalanan sa authority na ilinagay ng Panginoon sa mga kabataan. Now, ano yung summary natin dito? Kapag, dito sa mga symbols na to, kapag ang pag-ibig, sineshape ng emotion,
Yung puso ng desire, si Cupido. Yung passion na walang covenant, pagbibigay ng kung ano-ano, pag pinopromote niyan, secrecy, premature o premarital na intimacy, bago kayo ikasal at nagkakaroon na kayo ng intimacy, kasalanan ang mga bagay na ito. Dahil iba na ito sa katotohanan ng Panginoon na ang pag-ibig, banal, disiplinado, may covenant, ibig sabihin ng covenant, may kasunduan, may kontrata, may sinumpaan. Ang pag-ibig ay nakaugat sa katotohanan at ine-express ang pag-ibig sa pagsunod sa ating Panginoon. At kung titingnan nyo, ito rin yung ginamit natin sa Christmas at Halloween. Ano yung pag-ibig na pinopromote ng Valentine's Day? Umaapila yan sa sinasabi ng Biblia o ang kinukuha sa atin yan. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Lahat ito. Diba? Lust of the flesh, tawag ng laman, libog ng laman. Lust of the eyes, love at first sight. Last at first bite. At yung pride of life, na kung saan masaya ka dahil pinapasaya mo yung sarili mo at pinopromote mo sa mundo na meron kang pag-ibig. At kung titingnan nyo, ano lang ba ginagawa ng kultura ng Valentine's? Pinipressure yung mga tao, lalong-lalo na yung mga kabataan, na magkaroon ng romantic involvement sa mga panahong hindi pa dapat sila umibig. Ano yung common objection? Lalong-lalo na ng mga Kristiyano na nagse-celebrate ng Valentine's. Christian common objection. Nasabi ng mga Kristiyano, pastor, patungkol lang naman yan sa pag-ibig. Uulitin natin, yung argument nila, it's just about love. Hindi ko na kailangan ipatunayan pa sa inyo kung bakit mali yan. Dahil nilinaw na natin, iba ang pag-ibig ng mundo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Sasabihin ng mundo, okay lang pastor, we are already married. Kasal naman na kami. Kung isi-celebrate ko yung Valentine's kasama yung asawa ko, siguro wala namang masama doon. Hindi. Ang sabi sa Hebrews 13:4, marriage is honorable in all, and the bed undefiled. Ibig sabihin, lahat ng gagawin nyo sa inyong kasal, hindi dapat shaped by pagan romantic culture. Nakashape pa rin yan sa kung paano ka tinawag ng ating Panginoon. Sige po. Sir, pastor, kung mag-Christian kayo, married kayo, nag-celebrate kayo, di yung mga kabataan Kristiyano, Pinopromote nyo pa rin. pinopromote nyo pa rin. Mali pa rin yun. Pangatlo, sasabihin nila, it's just harmless fun. Wala akong nasasaktan, nagkakatuwaan lang naman kami. Pero tandaan mo, sabi ko nga, ang pinakadelikado sa isang Kristiyano, hindi yung harap-harapan kang inaatake. Pero yung mga bagay, maliliit na bagay na kinukonsinti mong hubugin ang iyong puso. At pang-apat, ito na yung pinakagasgas. It is within my Christian liberty. May kalayaan ako bilang isang Kristiyano na i-express yung pag-ibig ko sa kung paano ko gusto. Pero mali yun. Yung Christian liberty, inaalaw ka niya na express mo yung pag-ibig mo sa mga maka-Diyos na pamamaraan. Kabutihan, serbisyo, generosity, katapatan. Pero hindi kayo nahayaan ng kalayaan mo bilang Kristiyano na kung saan mag-engage ka sa sensuality, sexuality, kalibugan, kamunduhan. Sabi sa Galatians 5:13, use not liberty for an occasion to the flesh. So paano natin i-honor? Ito na yung last part at conclusion. Sakto 11. How Christians should honor love instead. Tagalog po, sa paanong paraan dapat natin
igalang at ipakita ng tama ang pag-ibig. 1 Thessalonians 4:3-5. To pursue purity before marriage. Ang goal ng lahat ng kabataan, ng mga single, i-pursue ang purity at kabanalan bago ang kasal. Para naman sa mga kasal na, Hebrews 13 verse 4, to practice faithfulness within marriage. Katapatan sa loob ng iyong pagsasama o kasal. So nakita nyo yung difference? Kung hindi ka pa kasal, ang priority mo, purity. Pag ikaw ay kasal na, ang priority mo, faithfulness. Ephesians 5:25. Kasal ka man sa hindi. Tandaan mo, yung pag-ibig, hindi lang naman yan para sa romantic na pag-ibig. Sabi doon, loving sacrificially every day. Panghuli, John 13:34-35. Maipakita natin yung pag-ibig ni Kristo sa ating mga asawa, sa ating pamilya, at higit sa lahat sa ating iglesia. At yung pag-ibig ni Kristo, unlike Valentine's, this is not seasonal. Pang-araw-araw na panawagan sa atin na ibigin ang lahat ng taong nakakasalamuha. Diyan natin tatapusin ang ating Sunday School. Question or insight or violent reaction. Parang sa akin pinaka-fine na para sa mga kababaeng Kristiyano. Kaya arte-arte pag Valentine's Day kayo binigyan ng regalo. Dalang po. Oo, tatlo lang ba? Hindi naman pag-experience din. Ang tinuro sa atin, kaya pag di mo na Valentine's Day, diyan ka hindi na kailangan inaalala ito. Arte-arte lang yun. Well, seriously, sa natutunan natin, talagang hindi natin dapat yan pwede naman tayo magbigay ng bulaklak sa asawa natin araw-araw. Ako nga, sa araw-araw kung binibigyan ng bulaklak si Ate Joy, roses pa halos everyday. Pero Valentine's, kung isa mo rin-expect na ate-ate sa akin chocolate roses, tadya ko. Hindi, any day, hindi yung incline sa isang maling kultura. Saka ano, ang pinopromote nito, seasonal burst ng emotion. Samantalang yung dapat ma-appreciate, o wala sa aming mag-asawa, yung araw-araw na paglilingkod, yung asawa ko sa akin, pag-aalaga ng mga anak, lahat yung pag-ibig. At biblical yun, kasi ang sabi sa Biblia, ang tunay na pag-ibig, daily sacrifices na katulad ng ginagawa ng Panginoon, Kristo. Hindi yung seasonal burst ng emotion. The moment na kung saan, ang hinahanap natin, yung mga ganitong excitement, seasonal burst ng emotion, yung extreme na pagpapakita ng pag-ibig, it only shows spiritual immaturity. Ang maturity, sasabihin ko ulit sa inyo, lalo itong sinasabi sa simbahan natin, may realidad ang pagiging isang Kristiyano. Kaya hindi kang maging Kristiyano sa pinakamaliliit na paraan. Yun yung realidad ng buhay. Insight, question, Lori, Lola Joy, Nanay Vilma, kayo po, may ka-Valentine's po ba kayo ngayon? Wala na eh. Lovey, Charles. Sige po, kung wala na pong tanong, let us pray. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat sa lahat ng biyaya. Katuruan niyo, Panginoon, nawa maitama namin lahat ang mga kinalakihan namin, mga tradisyon. Matanggal namin ito, Panginoon, sa aming mga pamumuhay. Pakita namin, Panginoon, na kahit sa mga ganitong bagay ay tatayo kami bilang mga Kristiyano, Panginoon. Tawad na sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Salamat po.